Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yan, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawin po natin ng reaction. Itong naging unang pagbira nito si Kuya Buknoy. Dito nga po sa isang upload video nito si Kuya Buknoy ay nakita natin na nag-grocery ito kasama itong si Ate Mingay at yung dalawa niyang chikiting. At nabanggit nga po dito ni Kuya Buknoy na mamimili sila ng kanyang gagamitin sa pambira. At namili nga po sila dito ng 5 sakong bigas at mga grocery. Pero walang nabanggit dito si Kuya Buknoy kung sino yung kanyang bibirahin. Basta't ang sabi niya ay abangan na lang natin yung gagawin niyang pagbira. At sa totoo lang mga ka-business, mga kapapi, inakala ko dito na itong si Kuya Buknoy ay magsisimula na mag-scout para maghanap ng mga kababayan natin na higit na nangangailangan para kanyang birahin. Sabi ko nga, itong 5 sakong bigas na ito plus yung kanyang mga grocery binili, marami-rami ng mga kababayan natin na higit na nangangailangan na kanyang pwedeng mabira dito. Kung ang gagawin lang niya halimbawa ay mga i-repack niya yun ng tigli 5 kilong bigas plus lalagyan niya ng tiga-counting grocery, ay napakarami ng kababayan natin ang pwede niyang maabutan dito ng tulong. Tapos kung sa tingin niya ay yung kababayan natin na naabutan niya ng tulong ay mas nangangailangan pa ng higit pang tulong, ay pwede naman niyang i-repair dito kay ka-business. Kumbaga parang siya'y magiging scouter nitong si ka-business. Na pag siya'y nagkita ng kababayan natin na higit na nangangailangan, ay pwede naman niyang bigyan muna ng 5 kilong bigas plus counting grocery. Tapos yun nga, aalamin niya kung ano pa yung kailangan maitulong dito sa kababayan nating ito. Tapos pag sa tingin niya ay hindi niya kayang maibigay yung tulong na kinakailangan ng kababayan natin na kanyang na-scout, ay pwede niyang i-repair kay ka-business para ito'y maabutan ng mas higit pa ang tulong. Dahil alam naman natin na itong channel ni Kuya Buknoy ay hindi pa ganun kalaki. Kaya hindi pa niya kaya yung tulong na katulad ng ibinibigay nitong sila ka-business. Kaya ganun yung naisip kong gagawin nitong si Kuya Buknoy na pagbira. Kaya naman nagulat din ako dito sa isang vlog ni Kuya Buknoy na kung saan ay nandito sila ni Ate Mengay kay ka-business. At nakita nga natin dito na ito si Ate Mengay ay nag-aasikaso ng mga labahin ni Mrs. Ka-business. At tutulungan nga daw ito ni Ate Mengay dahil ito si Ate Vera ay ilang araw nang hindi nakakapasok dahil nga may sakit po.
Dito pa lang ay napawaw na ako sa ugali nito mag-asawang ito. Kasi alam naman natin na itong si Kuya Buknoy ay wala ng sweldo dito sa ka-business official. Pero nakikita nyo naman na dito pa lang sa paggampan ng gawaing bahay, katulad nga po ng paglalaba, ay nagpakita na itong si Ate Mengay ng inisyatiba. Nagkusang loob itong si Ate Mengay na tulungan itong si Mrs. Ka-business na labahan yung mga nakatambak doon labahin, dahil nga itong si Ate Vera ay ilang araw nang hindi nakakapasok. At ang banggit nga dito ni Ate Mengay ay nasanay na kasi siya. Nasanay na siyang tulungan itong si Mrs. Ka-business. At dito pa lang, sabi ko nga, natutuwa na ako sa ipinakitang ugaling ito nitong si Ate Mengay pa lang. Tapos dito, ay biglang sinabi ni Kuya Buknoy na may regalo siya kay Ka-business. At ayon kay Kuya Buknoy, ay magagamit nga daw po ito ni Ka-business na pambera. At sa sinabing ito ni Kuya Buknoy, ay nagkaroon na agad ako ng idea na yung mga bigas at grocery na pinamili niya na sinasabi niya gagamitin niya sa pagbera ay kay Ka-business niya ibibira. At ito'y bilang pagtanaw din nilang mag-asawa sa napakalaking utang na loob nila dito kay Ka-business. Kaya sobrang nakakabilib din ang pinapakitang ugali nitong mag-asawang ito. Dahil ipinapakita lang nila na sila yung tipo ng tao na marunong magbalik ng utang na loob kahit hindi ito hinihingi sa kanila ng pinagkakautangan nila ng loob. Kumbaga, naroon yung kanilang inisyatiba na magbalik ng maganda sa mga taong gumawa din sa kanila ng maganda. Na kung tutuusin, kung titingnan natin ito si Kuya Buknoy, ay marami itong pangangailangan. Unang-una, malaki ang pamilya nito. Ibig sabihin, mas malaki ang kanyang pangangailangan pang araw-araw. Tapos meron pa siyang ginagasto sa kanyang sarili na pang medical. Halimbawa na lang po yung kanyang colostomy bag. Kasi hindi po biro ang presyo ng colostomy bag. Mahal po yan. At pang araw-araw na niyang ginagamit sa kanyang katawan yung colostomy bag. Kaya sabi ko nga, sa kabila ng itong si Kuya Buknoy ay may mga malalaki ding pinagkakagastusan sa kanyang sarili at syempre sa kanyang pamilya, ay nakaisip pa siyang magbigay o magbalik ng utang na loob dito kay Ka-business. Na kung tutuusin, ay hindi na naman talaga niya kailangan gawin ito. Unang-una, hindi siya hinihingan nila Ka-business ng anumang kapalit dun sa mga ginawa sa kanila na kabutihan nila Ka-business. At isa pa, mauunawaan naman ni Ka-business kung hindi siya mag-abot ng mga ganitong pagbabalik ng utang na loob. Dahil alam naman ni Ka-business yung kanyang pangangailangan. Na sa lahat ng kagwang ay siya yung may pinakang malaking pangangailangan. At kahit sino naman sa mga kagwang ay wala naman talagang inuobliga itong si Ka-business na magbalik sa kanya ng utang na loob o magbigay ng material para sa pagpapakita ng pagbabalik ng utang na loob. At para kay Ka-business ay masaya na siya na makikita niyang itong si Kuya Buknoy ay maiitaguyod ng maayos ang kanyang pamilya at masusustinihan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Doon pa lang ay mapapasaya na ni Kuya Buknoy itong si Ka-business. Pero kita nyo naman na sa kabilangan ng may malaking pangangailangan itong si Kuya Buknoy ay nagawa pa niyang bumili ng 5 sakong bigas at ilang box ng grocery para ibigay dito kay Ka-business bilang pangdagdag sa pantulong o pambira ni Ka-business. Kaya sa totoo lang, sa ginawang ito ni Kuya Buknoy at ni Ate Mengay ay sobra-sobra akong saludo sa mag-asawang ito.
At nakita din naman natin dito kay ka-business kung gaano siya natuwa sa ginawang ito ni Kuya Buknoy. Doon pa nga lang sa ginawa ni Ate Mengay na pagtulong dito kay Mrs. Ka-business sa mga labahing nakatambak nito si Mrs. Ka-business, ay sobrang nang tuwan-tuwa dito si ka-business. At eto nga, nung makita niya yung regalo sa kanya ni Kuya Buknoy, ay mas lalo pa siyang natuwa. Naramdam natin kay ka-business yung labis niyang katuwaan na yung mga kagwang niya ay hindi nagiging makasarili. Dahil nung una nga, ay itong si Bay Papaya ang nagpaabot sa kanila ng 7 sakong bigas. Tapos ito nga, sinundan agad ni Kuya Buknoy. Kaya naman, proud na proud itong si ka-business sa kanyang mga kagwang. Nasabi nga niya, ay hindi siya nagkamali sa pagpili niya sa kanyang mga magiging kagwang. At agree naman ako doon sa sinabi niya ni ka-business, na itong kanyang mga kagwang ay masasabi natin talagang katangi-tangi, na may mga puso na ring matulungin. Pero, alam naman natin na kaya nagkaroon ng ganyang pusong matulungin itong mga kagwang niya ay nang dahil din dito kay ka-business. Dahil nakikita natin na na-adapt na ng mga kagwang yung pusong matulungin nito si ka-business. Kumbaga, itong si ka-business din mismo ang naghubog sa mga kagwang para magkaroon ng pusong matulungin. Sa madaling sabi, ay nahubog din ang pagiging pusong matulungin ng mga kagwang nang dahil sa ginagawa nitong si ka-business na pagtulong sa mga kababayan nating higit na nangangailangan. At dahil nga katuwang nitong si ka-business ang kanyang mga kagwang sa ginagawa niyang pagtulong o sa ginagawa niyang pagmimisyon, ay na-adapt na rin ng mga kagwang ang ganitong puso. Na-adapt na rin ng mga kagwang ang pagiging matulungin. Kaya masasabi kong ito nakikita natin na magandang loob ng mga kagwang ay produkto ito ni ka-business. Dahil si ka-business ang nagtanim sa kanilang mga puso kung papaano maging matulungin. At para sa akin, ay isa itong napakalaking tagumpay ni ka-business na yung kanyang mga kagwang ay nakubog niya ng ganito ang mga puso. At dito sa vlog na ito ni Kuya Buknoy, ay nagpahiwatig pa siya dito kay ka-business na hindi pa ito yung huli. Kumbaga, simula pa lang ito ng kanyang pagbira. Dahil sabi nga niya, masusundan pa yan pag siya'y nakaluwag-luwag pa. Sabay yakap siya ng pagpapasalamat dito kay ka-business. Kaya naman ito si ka-business ay napaluha din sa tuwa dahil sa ginawang ito sa kanya ng kanyang mga kagwang. Dahil sabi ko nga, ang nauna dito ay si Bay Papaya at agad namang sinundan nitong si Kuya Buknoy. Kaya naman proud na proud itong si ka-business sa kanyang mga kagwang. Dahil alam niya na ito na yung produkto ng kanyang pangangaral at paggabay sa kanyang mga kagwang. At nangako din ito si Kuya Buknoy na hindi niya iiwan ito si ka-business hanggang dulo. At naniniwala tayo sa pangakong yan ni Kuya Buknoy. Dahil nararamdaman natin yung pagiging sincero ni Kuya Buknoy sa sinasabi niyang ito. Dahil nakikita naman natin na ito si Kuya Buknoy ay tuloy-tuloy pa rin talagang pumapasok dito kay ka-business kahit wala na nga silang sahod sa KBO. Kumbaga, araw-araw pa rin nating nakikita dito si Kuya Buknoy sa ka-business official, ka-business family o ka-business house. Pero syempre, hindi natin maialis dito na minsan ay hindi natin makikita itong sila Kuya Buknoy dito sa ka-business house. Dahil syempre gagawa din ito ng kanilang sariling content. Yung halimbawang sila magmi-mission o mag-i-scout, syempre nakatutok sila dun sa kanilang vlog. At maaaring hindi sila makapunta dito kay ka-business. Katulad halimbawa nito si Intoy at Bay Papaya, na minsan
ay hindi na sila nakakapunta dito kay Ka-Business dahil gumagawa nga sila ng sarili nilang content para may upload doon sa kanilang mga YouTube channel. Dahil syempre, kailangan nilang tutukan yung kanilang mga YouTube channel dahil nga sa wala na silang sweldo sa Ka-Business Official. Pero hindi ibig sabihin nun na minsan ay hindi natin sila nakikita dito sa Ka-Business House ay iiwanan na nila itong sila Ka-Business. Ipinaliwanag na rin naman ni Ka-Business na kailangan syempre nitong sila Intoy, Bay Papaya at Kuya Buknoy na tutukan yung kanilang YouTube channel. Dahil doon na sila kukuha ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan eh. Doon sa susweldohin nila sa kanilang YouTube channel. Kaya hindi may iwasan talaga na minsan ay hindi natin makikita itong sila Kuya Buknoy, Bay Papaya at Intoy sa Ka-Business House. Pero ipinapangako naman nila, lalo na nga ito si Kuya Buknoy, na hindi nila iiwanan itong si Ka-Business. Yan naman talaga yung ipinangako nila, hindi lang sa ating mga viewers, kundi mismong kay Ka-Business. At tiwala si Ka-Business na tutuparin ng kanyang mga kagwang ang pangako nilang yon. Lalo na ito si Kuya Buknoy. Dahil nakikita ko talaga dito kay Kuya Buknoy yung pagiging loyal niya dito kay Ka-Business. Na masasabi natin na hindi lang sa bukang bibig ni Kuya Buknoy natin makikita yung pagiging loyal niya kay Ka-Business. Dahil mismong nararamdaman natin yan sa mga kilos nitong si Kuya Buknoy. Makikita natin yan kung gaano siya katapat at kung gaano niya kamahal itong sila Ka-Business. Kasabi ko nga, ay sobra akong humahanga at sumasaludo sa mag-asawang ito ni Kuya Buknoy. Sana Kuya Buknoy, hanggang sa huli ay hindi kayo magbago. Sana hanggang sa huli talaga ay mapanatili nyo yung pagiging loyal nyo at yung pinapakita nyong pagmamahal sa Ka-Business family. At syempre, dahil sa mabuting puso mo Kuya Buknoy, hangad ko ang tuloy-tuloy na paglago ng inyong YouTube channel. Dahil alam ko na sa paglago niyan ay mas marami pa kayong matutulungan. Pero mga Ka-Business, mga kapapi, wag nyo naman po sanang ipagkakamali na sa mga kagwang ay si Kuya Buknoy lang ang nakikita kong may ganitong katangian. Yung pagiging loyal, pagiging tapat, at may tunay na pagmamahal kay Ka-Business. Kundi lahat po ng mga kagwang ay nakikitaan po natin ng ganyang katangian. Kumbaga, ini-highlight ko lang ito si Kuya Buknoy dito sa reaction video kong ito kasi siya yung nire-reactionan ko dito. Kaya sana po ay wag nating ipagkamali na special ang nakikita natin kay Kuya Buknoy kumpara dun sa ibang mga kagwang. Dahil pare-pareho po yung mga yan na loyal kay Ka-Business at mahal ang buong Ka-Business family. Paano, hanggang dito na lang muna ulit po at sana po'y nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at patuloy pong nanonood sa aking mga nare-reaction ng video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga reaction video. At bago po tayo magtapos ay gusto ko lang pong i-shout out itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa akin mga na-upload na video. Maraming salamat po ma'am. At ganon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Ma'am, shout out po sa inyo at maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala niya din pong sawang panonood sa akin mga na-upload na video. Maraming salamat po ma'am. At shoutout din po dito kay Idol Wakiwak TV. Shoutout sa iyo Idol. At ganun din dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo sir. At shoutout din po dito sa mga kagwang ni Ka-Business na sila Kagwang Buknoy Official,
Kagwang Entoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bugi Official, at Kagwang Bong Official. Shout out sa inyo. At syempre ganon din po dito sa aking mga kasama reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Alminda Mix Vlog, Annalisa Reality Vlog, Ma'am Flares Channel, at MK Inday Okray TV. Shout out po sa inyo. At muli po ay maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shout out po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.